Sabi ni Noy, Ate Joey, dito makita ng mga bugok na LGU at mga BBM vloggers kung paano irespeto ang freedom of speech dito sa US. Yun nga eh. Of course, yung US kasi napakaano yan, they are really big on free speech eh. They are really, really big on free speech. Talagang grabe yung protection at grabe yung tolerance ng Amerika. And if there's one thing that is really good about the Americans, the American government, is that they are very tolerant talaga sa kritisismo, sa kalayaan ng pamamahayag, napakataas ng kanilang threshold dyan. And so, kaya, hakbang ng Maisog New York is actually a very, very good indication of this movement, itong hakbang ng Maisog. Kasi, pag nakita ng administrasyon, kung paano irespeto yung mga Pilipino, yung mga kapwa natin Pilipino sa Amerika, habang nagpapahayag ng kanilang saloobin. Gising-gising naman Pilipinas. 'Di ba? Gising-gising na ang tunay na tuta. Ang tunay na tuta Bongbong Marcos, 'di ba? Dapat yung mga ganyan ginagaya mo, yung mga tamang ginagawa ng Amerika na mangilan-ngilan na nga lang, 'di ba? Yung tamang ginagawa nila, dapat yun rin yung ginagaya mo, 'di ba? Yun yung pinupush na be a good lapdog, 'di ba? Laptuta ka na nga eh. Ayaw mo pang itodo yung pagkatuta mo eh. Since tutang-tuta na nga kayo ng Amerika, gayahin niyo na ng bonggang-bongga. There are a few things that they are doing, that they are doing really good in the US. For example, how they respect people from expressing their grievances, yung kanilang mga petisyon at reklamo sa gobyerno kung paano nila ina-express. Mataas ang tolerance ng Amerika diyan. Okay? Pangalawa, nagli-liquidate sila ng kanilang mga gastusin sa kanilang House of Representatives. Okay? Nagli-liquidate ang US Congress ng kanilang mga gastusin via receipts. Diyos ko po, kung gustong kung gustong talagang pangatawanan itong administrasyon na to at ng mga allied ng Pangulo sa Kongreso at Senado ang Amerika. Total pinapangatawan niyo naman yung pagiging tuta ng Amerika. Ba't di niyo gayahin tong dalawang to? So, if that's the case, dapat nagagalit kayo pag ginugurgor ang Maisog Rally. Dapat nagagalit kayo pag walang resibo ang inyong MOOE. 'Di ba? Hello, Zeph, the horrified. Hello, ate. Ano ba, naawa ako sa mga matatanda here because they're actually like preparing kasi 'di ba, sabi nila may mga SAF dito sa Davao and parang there might be like an extraction para kay Digong. Alam mo yung mga matatanda dito nagre-ready sa amin. Nakakapraning naman kasi talaga. Although yung mga taga Davao naman na nakakausap ko, chill lang sila. May since kung hindi to alam ng iba diyan, nagkaroon ng massive reshuffling sa Davao ng mga tao, ng mga kapulisan doon. Pinalitan yung mga high-ranking police officers sa Davao, yung mga iba't ibang hepe doon ng kapulisan sa Davao City. Yung mga pulis na kasama ni Mayor Baste Duterte doon sa kanyang war on drugs sa Davao ay pinagsususpinde. Okay? Pagkatapos, 2 batalyon ang na-reassign sa Davao at pinalitan yung mga current na mga police doon. So, ganun yung mga nangyayari. Ngayon, syempre, ang daming mga natatakot. Naku, is this a preparation for Is this a preparation for the arrest? Yung mga ganun-ganun. Bakit SAF? Bakit ganyan? Well, may mga nagsasabi na it is actually for Pastor Kibuloy. It is actually for Pastor Kibuloy na gusto lang nilang arestuhin si Pastor Kibuloy. Ang tanong ko naman dyan, talaga grabing attention na ibinibigay natin para ma-aresto si Pastor Kibuloy. Ayun sa akin naman, kung kunwari talaga, kasi they have warrant, Pastor Kibuloy has a warrant of arrest. Ang kine-question ko dito ay ito. Yung issue kasi ni Pastor Kibuloy, kahit sabihin natin na meron kayong basis under the law, kahit meron kayong basihan na naaayon sa batas kay Pastor Kibuloy, ay hindi nyo may aalis ang katotohanan na meron itong anggulong pampolitika. Okay? Sinasabi ninyo si Pastor Kibuloy ay may mga illegal na ginawa, may mga krimen na ginawa. And so you are willing to reassign 2 SAF battalion para i-mount ang arrest kay, if that's true, no? Kasi yun yung mga usap-usapan para daw kay Pastor Kibuloy yun.
If that's the case, bakit hindi nagfe-flex ang ating gobyerno sa pag-aresto ng mga kriminal na mas malala, mas matindi, mas massive ang mga krimen na ginawa, kagaya ng mga drug lords at mga protektor ng mga pogo na merong illegal activity din. 'Di ba? Now I cannot Correct. really separate I cannot really separate Pastor Kibuloy with the with the political with any political issues kasi alam naman natin na si Pastor Kibuloy ay supporter ng dating Pangulong Duterte. Kasi Pastor Kibuloy ay mayroong media organization, ay related sa isang media organization na hindi hawak ng Amerika, hindi katulad ng ibang mga mainstream media, na very, very sympathetic sa mga issues na talagang tumatalakay sa alalahanin ng mga mamamayan. Kagaya ng issues ng insurgency. Ayaw bitawan kasi ng SME na yan eh. Yung mga issue ng insurgency eh. Diba? Correct. Tapos, for me, ate, it seems like they're putting like a premium to Pastor Kibuloy, wherein it is not even a national issue. I think this is like a personal issue of someone to Pastor Kibuloy Oo, na, mga 'di ba? rape, 'di ba ganun yung Oo. sinasabi nila, rape, mga parang Correct. wow talaga? Maglalagay ka ng 2 batalyon para arestuhin yung I mean, this is not me rapist, 'di ba? this is not me na protecting Kibuloy. Okay, if you wanted Kibuloy to be arrested, so go ahead and do so. Pero for you to put premium on it, it's a different story after all. Ayun na nga eh. Kaya nga yes, it's overkill, 'di ba? Whatever it is that they plan to do there. Tapos yung sabi nga nila yung ang tawag dito kasi parang kasi ang lumalabas kasi against sila doon sa war on drugs ni Baste. And Baste is taking a very very aggressive stand laban sa droga sa Davao. Ngayon, sila kasi 'di ba para sabi nila ayaw raw nila na may resulta naman daw yung kanilang war on drugs na hindi kasing aggressive nung katulad nung kay Duterte. You know what? Dahil napaka-softy ng approach ng administrasyon na to sa droga. Makikita nyo po sa Reels, pag nag-scroll kayo sa Facebook at saka sa TikTok, humihitit. Ganun na po yung nakikita nyo. Ganun na po yung makikita. I really wanted to show it kaso nga lang mababa na ako sa Facebook eh. Ay, tama, ano din ako niyan. Go. Yeah, nakita mo na ba yun, Seth? Yung mga content na nag-share sila ng hit ng mag-asawa? Actually, ate, hindi ko yan siya nakita, pero this is a different story naman. So, I have 2 Facebooks. I mean, I think 3 Facebooks. So, the other Facebook of mine is yung para yun siya sa mga household ko na mga kineme. So, may nag-add sa akin doon, and he's actually like selling the goods in the internet. Like, contact lang. Putang ina, bakit? I mean, is this really the new thing na Facebook na? Tapos andun talaga alam mo yung digital na timbangan, yung MJ, yung white powdery substance. So, oh my God, is this how are we as a people na? Oo, grabe actually. Kasi yun siya, I mean, if that experience of yours is just like one thing, that is just isolated. Pero yung sa akin, 'di ba, it's a different other experience. So it means it's not isolated, it's really happening. I don't know, si Glob sabi niya nakita rin niya yung mga videos na gumagamit. Sa marketplace, meron na akong nakita dalawang separate na advertisement. Pagkatapos, bukod pa dun sa 2 video, na yung isa, yung birthday ko pagbigyan mo na ako birthday ko. Nakita niyo yung video na yon? Oo, nakita ko yun sa TikTok. Oo. Birthday ko ganyan. Tapos yung nakatalokbong siya. And then I saw another video, mag-asawa naman sila. Yung una, yung lalaki, sinisindihan niya yung foil para makahit yung asawa niya. I mean, mag-asawa. Is this what you call effective war against drugs? Bongbong Marcos Jr. May I ask, dapat i-mass report yan? Ako nare-report ko talaga pag nakita ko. Ang hindi ko nga alam dito sa Facebook, sa TikTok, at sa ibang mga social media platform, ang hindi ko magets, bakit yung mga political content creator kagaya ko, ang lakas niyong mag-limit? Correct. Diba? Ang lakas-lakas niyong mag-limit sa mga contents namin, sa mga video namin, sa live namin. Diba? Ang lakas-lakas niyong mag-limit dyan. Pero yung mga ganitong content, blatant, gumagamit ng bato, naka-reels pa. Diba? Bakit nandyan yung ba't pinapayagan yung mga ganyang klaseng content? I do not understand.
Ayun. Kaya din mabait sila sa driver. Alitagtag naka-bulletproof jacket si JM. Si JM pinapagalitan pa, ganyan. Actually, I think talaga kailangan merong meron silang gawin para protektahan si Jonathan Morales. Kitang-kita naman yung fact na kinontempt siya sa isang bagay na hindi naman siya dapat kinontempt. Malinaw na dapat protektahan ang buhay ni Jonathan Morales. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Noy Flower, nakadress up ka ngayon, Ate Joey, luta ngayon ang ganda. Talaga ba? Naka-turtleneck lang ako. Magto-turtleneck na ako araw-araw. Nag-turtleneck lang ako at nag-lipstick. At nahiya naman ako kay Attorney Valera. Ayan. Kaya syempre nag-lipstick naman tayo. Ayun. May ano nga kami, Ate Joey, may isang kami ba, isang kasama sa TikTok nila Kuya Ayan, sabi niya na yung WPS raw, it's two meaning. White powdery sauce. Correct. Kaya ginajira ang mga Apollo 10. True. Mabalik tayo dun sa maisog sa Tacloban. Di ba ginurgor? Di ba? Oo. Ngayon, ang pangalan nito, actually gusto kong i-check to Kasi, yung maisog dun sa Tacloban, ginurgor siya ng bonggang-bongga. Wait lang guys. Sige, dumaldal ka muna dyan, Oo. Tapos, yung debate, usually sa TikTok, ang mga nila, ang mga triggering words talaga sa kanila is bangag. Pag magsabi ka na ng bangag, anuin ka na nila, putaktiin ka na nila mga kung ano-anong bagay. Tapos, may isa ding yung tawag nito, isa ding user doon sa TikTok na nagsabi bakit raw si Michael Ma looks like the eldest son of the president. Which ano chismis si Michael Ma ay? Tingnan mo yung picture ko, ate. Kamukha ni ni Fertiti. So, ano gusto mong palabasin, ha, Zef? Wala akong pinapalabas. Nagtatanong lang ako bakit sila magkamukha. Nakakaloka. Diyos me. Tingnan mo yung isang picture, ate, yung half is para talaga siya si Charis Pimpenko. Oo. Actually, yung kay, di ba isa yan sa mga bonggang kinukuda ni Maharlika noon. Na, at that time, madami pang doubters si Maharlika noon yung kay Michael Ma. Oo. Oo, na parang, bakit yan, ganyan, smuggler, ganun. And then apparently, si Michael Ma is one of the illegal, one of the smugglers that were supposed to be investigated sa Congress. Dahil doon sa onions. Oo. So ngayon, ang napatunayan na natin is that Lisa Marcos and Michael Ma are close. Actually, si Sas, meron siyang personal account dyan na yung complex kung saan may bahay sila somewhere sa north, ang tawag dito, may bahay doon, kapitbahay nila si Michael Ma. Pagkatapos si Maharlika, nagpalabas ng video, magkasama si Maharlika at si Maharlika. Magkasama si pinalabas si Maharlika, yung jing yung ganon. Oo. Magkasama si Lisa at si Michael Ma, ayun. Meron tayong guest. Go. Meron tayong kakwentuhan ngayon. At kung meron kayong gustong itanong sa ating guest ngayon, ay nyo na, pwede kayong umakyat at kausapin siya. Ayan, ready na ba kayo? Ay, na-excite ako. Hello, Kuyang! Hello, magandang gabi sa inyo. Ayan, kasama natin si Kuyang Jonathan Morales ngayong gabi. Ayan, welcome home, Sir Jojo. Kumusta po ang pag-uwi? Eto, bali nagbawi ng tulog. At kanina naglinis ako ng bahay, general cleaning, vacuum, lampaso, yun. At sasamantalahin ko na rin, maraming salamat, Miss Joy, dun sa inyong fundraising. Grabe yung mga pinadadala nyo. Grabe. Opo, talagang maraming pamilya. At maraming salamat talaga. Nako, sabi ko nga sa inyo, Sir Jo, bihirang-bihira tayong makakita ng mga taong hindi nagpapakain sa sistema. Yung paglabas po ninyo, although, kumbaga parang,
na ano po, breath of fresh air po kasi na parang posible pa lang meron ganung tao, no? Yung hindi talaga magpapakain sa sistema. And sabi ko nga, nung malaman ko na kayo yung pumirma doon sa PIDEA Leaks report, yung mga document na nakalabas, naalala ko talaga kayo, sir, 10 years ago, 2013. Yung marami kayong interview kay Susan Enriquez. Ayun, naalala ko talaga kayo doon, sir, kasi even then, ang sinasabi nyo na, at ang pinoproblema nyo na, ay bakit yung mga operations na involve ang mga malalaking personalidad ay hindi nangyayari? Bakit ito ay pinipigilan? Tama, oo. At bakit, I mean, sa akin lang naman po, itong taon to, yung sinasabi niya noong 2013, at 11 years after, ganun pa rin yung sinasabi niya, sangkaterbang kaso na yung, sangkaterbang kaso na yung binigay sa inyo para matibag kayo eh. 'Di ba? But you are still saying the same thing, sir. Oo nga eh. Kaya sabi ko nga, ba't ganito parang nagsisircumvent lang, nagkakaroon lang ng circumvention of facts, ano? Parang talagang, ang problema kasi natin eh, pagka malaki yung ano, no? Malaki yung pot money, no? Pagka malaki yung mga pangako, siguro yung malaki yung kapalit, talagang yung mga dapat hulihin, hindi nahuhuli eh. Yun ang problema natin. Yan ang ano, no? Yan yung isa sa dapat masukpo. Kasi nung panahon ni ni dating Pangulong Duterte, no, nung pumasok siya, nakita naman namin, lalo ako personally, no, na-obserbahan ko yung ano niya. Pero ang masakit lang noon, wala akong participation doon sa kanyang gobyerno noon eh. Pero nakita ko lahat ng dapat na pag-address sa problema natin sa illegal drugs, sumobra pa nga sa ginawa niya. Sumobra pa talaga, talagang drastic which is dapat lang talaga kasi para magkaroon ng takot. Nangatakot yung mga nangatakot yung mga politiko. Number one, yung mga generals, yung mga yung mga hoodlums in uniform, hoodlums in robes, mga nangatakot talaga yan eh. Kaya talagang masasabi mo talaga na talagang yung yung negosyo ng illegal drugs na suppress. Kaya ngayon hindi nangyayari ngayon para silang mga nagsasaya sila eh. Yay! Nga ngayon Sir Jojo, sa social media ngayon makikita mo yung bentahan na sa marketplace na sa nandun na po siya, may mga reels po, mga video sa Facebook na lumalabas, tapos ang nag-hit mag-asawa. Yung isa, sinasabi pa niya, birthday ko ngayon, pagbigyan mo na nag-hit siya talaga. So, ako po kasi, personal preference ko kasi talaga na dapat talaga ang mga kriminal kausapin mo sa pamamaraan na maiintindihan nila. Tama, oo. At yung pamamaraan na yun yung ginawa ni dati Presidente Duterte. No? Kasi, yan, criminal yan eh. Kumbaga sa pagka tinrapan mo ng malambot yan, wala. Talagang lolokohin ka diyan. Kaya kinakailangan talaga diyan yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Talagang walang negotiation. 'Di ba? Ginawa mo 'yan, todas ka. Talagang after all the warning, nandiyan ka pa rin. Oo. Kumbaga sa wala na kahit naman sino kung gusto talaga ng immediate solution yun dapat. Kasi ang daming sinisirang buhay at kinabukasan ng sinisira. Yun ang pinakamahirap doon. Biro mo, ang isang ama ng tahanan o isang ilaw ng tahanan, pagka yan naapektuhan ng illegal drugs, wala na lahat ng umaasa dyan. Yun nandun sa sambahayan. Napaka-importante na yung pamilya, ito yung basic unit ng society. Pagka nasira ang pamilya, nasira ang tahanan, wala na. Kahit ano pa gawin natin, talagang wala eh. Kawawa ang bansa. Yun kasi yung parang tingin ko, ang merong practical understanding, deep and practical understanding si dating Pangulong Duterte, yung impact ng drug abuse sa buhay ng pamilyang Pilipino, Sir Jojo. Kasi ang tawag dito, napag-usapan namin yan na makailang ulit sa aming live discussion dito kasama si Sas. Yung ating mga OFW especially, ang sinasabi nila, ang problema na mas gugustuhin daw nila na magkaroon ng problema sa yung kunwari, nagkasakit yung family member. Siyempre, mahirap yan, struggle, magastos, ganyan-ganyan. Or meron pang yung mga away ng mag-asawa, yung mga
nalugi ang negosyo, yung mga ganyan. Mas gusto pa raw nila yung mga ganong problema. Malalaking problema, pero yung mga ganong klaseng problema daw po kasi may katapusan. Tama. May katapusan. For example, pag nagkasakit yung member ng family mo, pati syempre masama ang loob mo dyan, pero at the end of the day, either gagaling yan or kukunin na ni Lord. Diba? Ganun po ang ending niyan. Ganun ang ending niyan. Pero ang drug addiction, ang pagkalulong sa droga, hindi mo makita kung hanggang kailan natatapos. Tama. Hindi mo problem. Pag kunwari, pinarehab mo yan, yung relapse niyan, hindi mo alam kung kailan mangyayari ulit. Tama. Nagre-recurrent siya. Opo, kung kailan yan uulit, kung kailan yan Hindi mo alam, baka kahit sabihin natin na ayaw na nung ayaw na nung anak mo, nag-reform na ganyan-ganyan niya. Pero dahil sobrang accessible ng droga, maaari na naman siyang magka-relapse, di ba? Tama. At yun yung masakit sa damdamin ng mga magulang, ng mga basically ng pamilyang Pilipino. Yun yung problema na pinakamalaking maaaring maranasan ng isang pamilya. Magkaroon ka ng problema sa droga dahil yan, wala yang katapusan. Yun. Forever ang takot dyan. Forever ang takot sa puso at sa isipan ng nanay, ng tatay, ng kapatid dyan pagka meron kang family member na addict. Yun eh. Kaya nga, kumbaga sa kung babalikan natin, itong kampanya dito sa laban sa illegal na droga, ito lang nagkaroon ng significant na action, nung panahon ng 2016 hanggang 2022. Kasi talagang natakot talaga yung mga sindikato eh. Yun ang importante. Yun ang importante talaga na pati kahit sa kalsada, kahit to sa ordinaryong baryo, talaga nagkaroon ng gumawa ka na mabuti, hindi ka matatakot. Pero lalo yung mga yung mga drug peddlers, pati user, natakot talaga eh. Dapat ganun. Nagkaroon ng katahimikan, kapanatagan ng kalooban, di ba? Oo. Ang kasi, Sir Jojo, yung pong mga supporter po talaga ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nag-uugat po kasi yung pagmamahal ng tao sa kanya. Kasi ibinalik niya sa amin yung langsangan. Ayun, tama. Ibinalik ng ni PRRD, ibinalik niya yung streets sa mga taong kagaya ko. Sa mga taong, yung dati takot na lumabas kasi baka mamaya magahasa ng addict, ma-hold up ng addict, ganyan. Si Pangulong Duterte po, ibinalik niya yung kalsada sa amin. Hindi na mga addict ang hari ng kalsada. Nagagamit na ang kalsada para sa taong matino, hindi na para sa mga taong sira. Oo, di ba? Yun lang, ngayon nararamdaman na naman yung ganun na ang dami na naman, di ba? Balik na naman yung mga nagre-recycle na law enforcer, Yan ang nakakadismaya. Dahil doon sa kawalan ng kawalan ng aksyon ng namumuno. Malambot kasi yung yung approach. Malambot eh. Kumbaga sa parang wala kang mapanghahawakan na kasiguruhan eh. Yun ang isa doon sa nakakadismaya. Apo. Diba? Kaya di ba, ganyan rin yung experience ninyo. Meron kayong mga naimbestigahan, meron kayong mga na yung may mga lead, di ba bilang investigador, meron po kayong mga lead, tapos kumuha kayo ng mga ebidensya, ganyan-ganyan, hanggang sa i-apply nyo na for operations, pagkatapos hindi yung i-cancel lang. Di ba, syempre, ganyan yung nangyari sa amin. Meron kaming mga case operational plan, Meron kaming yung co-plan, bali may pondo ito eh. May pondo ito para doon sa specific group, drug trafficking organization, na nandun yung hanggang doon sa pinakataas, yung mga na personnel, yung namumuhunan talaga. So, yun, bali ito yung resulta ng mga na ginagawa namin day-to-day activities na sinusundan namin yung mga target, nalolocate namin yung mga bahay, yung mga kanilang bodega, laboratory, yung mga gano'n. Ngayon, nag-aantay lang kami ng mga perfect timing o opportunity. Halimbawa, kung laboratory yan, sinisiguro namin na pag pinasok namin yan o in-apply namin ng search warrant, dapat yun talagang nagluluto o may naluto na. Kasi minsan, nagpo-put up ng equipment, nagkukumpleto pa ng mga ingredients, mga ganun eh. Meron naman mga bodega ng yung warehouse nila. Inano namin yung mahirap kasing pasukin mo yung bodega, wala naman tao, di ba? So, yun yung mga ganun Nung biglang
nagkaroon kami ng problema sa PDEA, no? Binawalan kaming ituloy yung mga trabaho, no? Opo. Kaya yun yung naano kami, no? Nadismaya kami. Bakit ganun? Di ba? Kung ba nahit namin yung Binondo drug cartel, no? Bigla kaming patitigil. Dapat yun, sunod-sunod yun eh. Sayang yung momentum eh. Ang nangyari kasi, siyempre, nahit namin yung, kumbaga saan, magkapatid kasi yung, yung identified na financial, yung second man, nakuha na namin. Yung number one, yun ang hindi namin nakuha kasi pinatigil na yung mga operations. Sayang. Kung nahit yun, talagang malaking, history yun eh. Kumbaga, sana, no? Pero at least nakuha namin yung number 2 at nakapag-papress tayo ng assets nila, no? At nakasuhan naman yung mga yun. So, yun yung magiging, no? Yung bang, andyan ka, yung bang nakikipag-boxing ka, biglang yayakapin ka, na hindi ka tuloy makasuntok. Nakasuntok. Oo, ang hirap. Andyan na eh. Andyan na eh. Yung bang nasa tungkinan ng ilong mo, na tapos nagtatawa na hindi mo siya mahuli-huli. Bakit? Di ba? Kaya ang tanong ko, magkano dahilan? Yung pamangkin. Magkano dahilan? Oo. PH Update, hello. Kumusta? Magandang gabi, PH Update. Ay, magandang gabi, PH Update. Oo, hello, sir. Nakilang re-uploader namin yan, Sir Jojo. Oo nga. Ang galing. Jojo, kumusta po kayo? Magandang gabi. Oo, magandang gabi. Pati iba na boses mo. Ganun ho talaga. Pagka saan ay iba. ayaw magurgur. Ay ko na. Ito yung AI eh. Dapat natin kaya ito ang hanapin nila, yung AI. Kumusta ho, Sergio? Ito, mabuti. Awa ng Diyos. Maraming salamat sa tulong nyo. Talagang diyanig nyo yung yung Senado, pero tulungan nyo. Maidagdag ko lang, Ma'am Joey. Yung nangyari kay Sir Jonathan nung nasa serbisyo pa siya, yun ngayon ang nangyayari sa Davao City. Kasi nakita naman natin kung gaano ka-eager yung pamumuno nitong si Mayor Baste, yung kanyang war on drugs. Pero imbis na suportahan ito ng national government, ang ginawa pa nila, rinilive nila. Parang yung nangyari kay Sergio. Imbis na manghuli sila ng mga malalaking sindikato, binigyan sila tig-piso. Actually, may PH yung ginagawa pa ngayon na sa Davao. Kasi parang, palitan, nandun pa lang sila sa level ng pagpapalit ng mga tao, ganyan-ganyan. Correct. Yung nangyari kay Sir Joe noong 10 years ago, 12 years ago. Sinaunang gurguran yun eh, di ba? Yun yung mga sinaunang gurguran eh. Yun nga sinasabi ko sa mga... Go ahead. Yeah. Okay, napanood ko yung live nila ni Mother Dragon. Yung kinakasuhan, tapos yung address mamaliin. Diba? Correct. Oo. Alam niyo ba, ganyan yung ginawa sa akin, di ba? Tinanggal ako sa PDEA. Matanggal ako, after ilang taon, pinailan pala ako ng kaso. At nung pinailan na yung kaso sa prosecutor's office, yung address ko, hindi yung nandun sa PDEA. Hindi yung nandun sa 201 file ko. Kundi, ewan ko, nag-invento sila ng address para iligaw yung subpoena ng piskal. Kasi, ang purpose kasi doon, para yung piskal, siyempre, hindi ka makasagot, hindi mo maribat o hindi mo ma-refute yung allegation against iyo. Ang gagawin ng piskal, i-resolve niya yan in favor ng complainant, doon sa complainant. Ipapile niya sa korte. Pagka-file sa korte niyan, ito naman si court, maglalabas ng warrant. So, ganun yung ginawa sa akin. Gugulatin ka sa warrant of arrest eh. Yes. Gugulatin ka sa warrant of arrest. Yung ginawa pa sa akin, inuli ako ng Webes para doon sa kaso sa Pampanga. Nilakad yung piyansa ko para makalaya ako kinabukasan, Biyernes. So nagpe-prepare na ako ng aking paglaya. Aba, ito na naman, sinerve yung panibagong warrant, yung sa Quezon City. Biro mo yung section 91 at 92. Biro mo imbis na makakalaya ako ng Biyernes, umabot pa yung Sabado, Linggo, Lunes na ako nakalaya ng hapon. Ganon yung, tingnan mo, gagaling nila, di ba? So, napaka-tatalino sa paggawa ng kalokohan. Pero, may merong sukli yan. Ito na yung, yung reckoning eh, di ba? Sa ginawa nila, nagsinungaling sila. Kasi yung address na ginamit nila, under oath sila. Na sinasabi, doon ako matatagpuan, doon yung address ko. So, madadali sila ng perjury. Kung abogado ang nag-file nun, madidisbar siya.
Kasi under oath siya, di ba? Correct. Nasabi ko, galing-galing. Tama. Ito yung importansya rin kasi talaga nung alam mo yung mga karapatan mo eh. Kasi sa ganitong uri ng, lalo na guys, no, yung uri ng gobyerno na meron tayo ngayon, nagugurgurin talaga ng lahat ng tinik sa lalamunan. Ano nga tingin ko kasi, di ba, before nung fourth hearing, Kuya Joe, before nung fourth na hearing, di ba may umugong na balita na papailan ka ng kaso. Di ba? Papailan ka ng mga kaso. Pagkatapos, dumating yung Lunes. Wala akong idea kasi parang ang chismis nun, ang magpa-file daw ng kaso sa inyo ay si Lazo, ganyan-ganyan, or kung sino man, ganyan. Dumating yung kinalunisan, yung May 20. Pagkatapos, si James Kumar, nag-appear sa hearing via online. Pagkatapos, nag-appear din yung lawyer ni James Kumar at sinabi na nung Friday dapat kakasuhan ka niya. Pupunta sila ng prosecutor Paranaque. Pupunta sila ng Paranaque, kakasuhan ka, tapos hindi natuloy. Alam niyo, Kuya John, naisip ko noon, feeling ko dahil naunahan sila na sabihin na kakasuhan kayo, nag-isip sila ng ibang nag-isip sila ng ibang drama. Kasi, I don't know, maybe kasi siguro dahil pinag-usapan natin ng bonggang-bongga yung, balak nyo kasuhan si Jonathan Morales sa kung ano-ano, ganyan-ganyan. Tapos, siguro nakita nila na nagpe-prepare na tayo ng pampiyato. Diba? So ngayon, sabi ko Friday daw dapat, magpa-file na ng kaso. Ganon, Friday, syempre, kailan aarestuhin. Tapos Monday yung hearing. Hindi natuloy, na heart attack daw, na-stroke. Na-stroke daw, diba? I mean, these people, yung parang tingin ko talagang, kapag ka talaga, hindi mo kayang pangatawanan yung pinaninindigan at hindi mo alam yung mga karapatan mo, they're really going to do everything to put you down. Pumasok ba yun sa isip niyo yun, Sir Jojo, nung hearing na parang, dapat pala Friday, may kinasuhan ka, dapat ikaso ka na pala nun. Hindi, bali, ako naman, naman ako, pinacheck ko. Yun nga, may mga kapangalan, pero hindi, kumbaga wala yung sa akin. Kaya sabi ko, wala. Ngayon, balik uli ako doon sa, sa working table. Parang doon sa, pagka nagpapail ng kaso, unang-una, babagsak muna sa prosecutor's office. Prosecutor's office, magkakandak siya ng preliminary investigation. So, ilang linggo o tatagal yung kaso. Isang buwan, isang 2 buwan, isang 3 buwan bago ma-file yan pagka may probable cause. So, doon pa lang, within 90 days or within 60 days, doon pa lang malalaman mo kung may warrant ka na. Minsan, mabilis din yung pagpapile, siguro mga ilang linggo lang, yun yung Kaya tinitingnan ko yung yung time frame nila, kung paano kabilis yung pagsasampa nila ng kaso. Kaya sabi ko, hindi naman siguro agad-agad na i-resolve ng fiscal yan. Kasi siyempre kailangan i-observe muna yung due process Unless meron silang prosecutor na tatanggapin yung kaso as is, pagkatapos meron silang judge na malalapitan na mag-i-issue ng tama po ba? Hindi, ang kasi diyan malalabag nila yung yung rules of procedure dahil dapat meron kasi dapat orderan mo na kayo kasi pagka direct filing pag direct filing magkakaroon muna ng preliminary investigation. Magkakaroon ng palitan ng ng complete tapos sa counter affidavit, di ba? Reply at saka yung rejoinder tapos sa position paper o memoranda yung submitted for resolution. So medyo magkakaroon ng delay. Ang isa doon sa iniisip ko diyan is yung mga cases na dismiss doon sa prosecutor's office. Yun yung merong possibility na buhayin nila yon at i-resolve nila or file or yung mga cases na under review ng Department of Justice, ayun pwede nilang baliktarin yung decision doon. Halimbawa, dismission may request for for review. Pwede lang baliktarin yon para at least yung gamitin nila i-file doon sa korte para agad-agad makakapag-issue ng ng warrant of arrest. Pero yung basta nga lang papailan ng direct filing na tinatawag, mahabang proseso kasi kinakailangan
ma-comply yung yung requirements ng previous rules of court, yung lalo na sa preliminary investigation. Oo, kasi pagka kaya ako sinabi ko mag-PPI. Ang mabilis na nakakaroon ng warrant pagka yung inquest inquest proceedings, at yun na ipapile kagad yun. Pagka may isang huli, may isang suspect na nahuli, tapos halimbawa 5 yung suspect, isa lang yung nahuli, yung 4 at large. Pagka yung pinail na inquest, pinail yun sa korte, agad-agad nakakapag-issue ng warrant of arrest yung judge. Depende. Sa mga ganong senaryo. Meron naman, halimbawa, na-issue ng warrant of arrest, nagpapile ng motion for investigation para yung kaso babalik sa piskal. Kung hindi, ganun yung... Kuya Joe, si Rico Zanyo, meron siyang question sa inyo. Ayan. Opo, sige po. Go, Rico. Hello, Sir GM. Good evening. Hello, good evening. Tanong ko lang, sir, nag-meet na ba kayo ni Tatay Digong? Paano meet na parang professional? Personal, sir. Nakita ko siya doon sa sa isang event ng Volunteers Against Crime and Corruption sa PICC. Nung nagsalita siya being parang guest speaker. Yung pinakahuli na yun parang summit yun ng anti-corruption. Wala pang Presidential Anti-Crime Commission nun bago magawa yung PICC nun. Yun, doon sa PICC. Bali, yun lang yung first time na nakita ko siya. Sige, kumbaga parang po yun, social event. Oo, ng BICC. Oo, na ginawa sa PICC. Opo. Outside that, Sir Joe, hindi pa po kayo nakapag-usap, hindi pa po kayo wala. Kung nagbigyan ako ng pagkakataon, wish ko lang. Wish lang. Kasi, malapit na sir. Ay. So sir, possible ba maka-attend kayo sa rally ng Maisog kung hindi naman hassle sa security nyo? Possible ba yun, sir? Alam mo doon sa ginagawang yung sinabi ni Senator Jinggoy na nag-usap sila ni Senator Bato na titigil na yung PDEA leaks, sabi ko hindi po pwede ito. Pagkaganyan, doon na lang ako magsasalita doon sa Maisog. At ako sabi ko nga, makikiusap ako doon sa organizer na magbo-volunteer ako, sana payagan Kasi kaya una-una kaya ayaw ko nga magsalita kung saan-saan lalo sa media o kahit kay Maharlika noon na gusto ko talaga doon sa proper fora which is doon sa PDEA or sa Senado or doon sa Congress. Nung lang na sabi nga ng asawa ko, magsalita ka na, wag mo na lang sabihin yung iba na kaya yun, naman ako nag-hint naman ako doon sa kasi ang dami nang tumatawag sa akin na i-interviewin daw ako ni Maharlika. Kaya bali last minute na nga yun yung kasi parang kinabukasan na ata hearing o sa Makalawa. Parang ganoon. Pero may mga tanong si Maharlika noon na hindi ko naman sinagot. Kasi sabi ko ito para sa Senado. Oo. Kung sa mga basic lang yung sinagot ko sa kanya. At yun naman. At kasi gusto ko rin talagang matanong talaga sa kanya yung tungkol doon sa paglabas ng documents. Yung unang interview niyo pa, Kuya Jot, parang nagkakapaan kayo ni Maharlika. Parang nasa iyo na nga yung folder Yun na kaya nga tanong ko sa kanya, wala pa ba sa'yo? Kasi napunta na sa'yo yung kumbaga sa parang sa akin naman, ang nasa isip ko na parang parang sinatsani ba? O kumbaga, di ba? Kasi, iniwan ko yun, buo Buo sa Opo. Right. Yun na nga ang tanong ng mga ng mga kababayan natin, yung mga kasama natin sa PH Update. Tinatanong din sa akin kung nakay binibining Maharlika na ba yung folder na iniwan mo o yung mga kopya ng deposition at yung 5 larawan. Sa tingin niyo ho ba nakay binibining Maharlika na ho ba to o alam mo, pag iniisip ko sa totoo lang sa opinion ko hindi kaya naibigay na yun dun sa kampo ni BBM mas malaki yung chance. Tingin niyo, na-convert na into cash, parang ganun. Kasi ang may hawak na lang ng maliban doon is yung yung confidential informant. Yun yung sa yung at saka yung nandun sa PDEA. Kasi kung ito nandun pa doon sa possession o kung nandun sa possession ni Maharlika, yun na kagad yung nilabas niya Doon pa lang talagang tumba na Di ba? Yun yung Kaya
sabi ko, kung ito, no, nagpasa kamay ng kung sino man, talaga isinecure na kapalit ng ano, no. Kasi, merong isang retired, AFP General, nung 2014, nanghihingi sa akin ng kopya niyan. Doon kami sa bahay. 2014. Oo. 2014. Kasi meron kaming walk against drugs ng October 19 ba yun? Kasama ko nun si Secretary Benhur Abalos, Mayor pa lang siya ng Mandaluyong nun. Marami ako mga inimbitahan nun, mga tao, mga prominenteng tao, at yung mga school superintendent ng buong NCR, ng DepEd, Kaya inimbitahan ko rin siya being the former PIDEA chief at saka dati ko rin boss. Yun sabi niya, Jonathan, di ba kayo yung kay Bongbong? Yes sir. Anak ko ba yun? Hindi sir eh. Kay yun? Kay Joel Gutierrez. May kopya pa ba kayo ng folder? Sabi ko sir, nandun sa office. Wala na ako sa PIDEA yung time na yun eh. Kanina yun. Andun, kila Francia. Sabi ko gano'n. Pwede mong bigyan ako ng kopya. At mabait naman yan si Bongbong. Pwede natin PR-an yan. Yun yung niya. Sa akin wala. Yun na nga. Sa akin wala yun Yung na yun. Kaya lang para siya nagtampo, hindi siya pumunta nung walk against drugs na nung October 19. Hindi ko alam kung pinasamahan niya na hindi ko siya hindi na ibigay. Oo. Parang tapos wala naman akong na po pwedeng sa kanya kasi isa pa naman yung isa sa mga inaano kong mentor nung bago ako sa PIDEA noon yung boss ko dating taga-Nika. Ngayon binigyan ako ng trabaho na maganda ka nga ng imbestigahan mo nga ito, bibigay sa akin folder. Ito yung yung service provider ng ng PIDEA na nagde-distract ng mga ebidensya. So, inimbestigahan ko. Nung pagbalik namin ng opisina, bandang gabi yun, nandun sila sa may parking. Talagang mura kagad. Putangin na mo doon! yung saksak mo ako sa likod sabi niya. Same po ito, sir, noong humihingi sa inyo ng folder. Huwag na natin pakalanan. Naitago na lang natin sa pangalang Johnson's Baby Powder. Ayan. Huwag na natin pangalanan. Saksak mo ako sa likod Ganyan. Ay, ba't sir? Anong ginagawa nyo rin sa Valenzuela? Sabi gano'n. Kasi nag-ocular. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sir, inutuso ni director yun Putang yan! Yan, tarantado yan yan. Taga-Nika yan Kaya wala. Ang tanong doon kasi, bakit magagalit? Ikaw ay nautusan lang naman mag-imbestiga sa... Later on, nalaman ko na yun palang subject for distraction, ginawang pera, na-convert, at parang may pinaggamitan ata. Parang kung titignan mo, kung nabuo yung kaso na yun, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagkakaroon ng pecuniary interest doon sa yun, parang gano'n. Tapos hindi ko alam kung papasok doon sa section 27 yun doon sa misapplication ng sixth evidence. So yun kaya yun sa akin trabaho lang. Sa uli yung panibagong umaga, panibagong araw. Gano'n Hindi nyo binigyan masyado ng meaning yun that time? Wala kasi excited ako Yung bang sa akin kasi pag may mga binibigay na trabaho, yung bang sa akin talagang binibigay ko yung best ko, Very passionate kasi ako sa mga, yung mga ginagawa ko. Gusto ko talaga yung maging, maganda yung result. So tutok po kayo dun sa kung ano yung task at hand. Oo, ganun lang sa akin na, pagka ayaw, wala, ganyan. Kuyang, gusto ko lang i-address tong comment ni JR Felix Vlog. Kasi sabi niya, ang hirap paniwalaan ng statement ni Morales, kulang sa documents. Ang hirap na rin paniwalaan yung tong mga vloggers, wala ng credibility. JR Felix, ganito kasi yan, okay? I think you are
mistaken doon sa uri ng kung saan nag-uugat yung respetong nakukuha ni Jonathan Morales sa mga tao. Ganito yan kasi. Hindi naman directly inaakusahan ni Sir Jojo na itong si Bongbong ay pulboronic. Okay? Walang ganong claim. Walang ganong claim. Okay? Correct. Ang sinasabi lang ni Sir Jojo, investigador siya nung time na may lumapit na informant kung saan sinasabi na si Bongbong, Maricel Soriano at iba pang mga personalidad ay nagpipinipig Crunch Festival sa may Rockwell. Okay? Yun lang yung sinasabi dito. Okay? Sa totoo lang, tama ka naman. Ang sitwasyon talaga natin ngayon ay ang sinabi ni Sir Jojo at ang sinasabi ng PIDEA ngayon. Talagang he said, she said talaga yung sitwasyon natin ngayon. Tama ka dyan. Okay? Tama ka dyan. However, yung sinasabi ni Kuyang Jojo, controverted by the reports during that time, especially kay Maricel Soriano. Diba? Yung chismis kay Maricel Soriano, during that time, taga Rockwell nga siya. Pagkatapos, during that time, erratic ang behavior talaga ni Maricel Soriano. Ngayon, wag niyo akong bubullshitin na si Maricel Soriano ay hindi nagdroga buong buhay. Look at her face. Look at her body. She is, she had deteriorated really, really bad. Yung itsura, yung physical look ni Maricel Soriano, it doesn't really look very healthy. Something must have happened. Yes, Kuyang. Oo, ganito yan, Yung, yung personal information na ko dun sa confidential informant, di ba, pinakita nga sa akin yung picture dun sa cellphone at yung dun sa printed, photograph, nag-match naman siya, And, nung makita ko yun, isa yun doon sa naging motivation ko, para tipahin yung, yung statement. Ngayon, ang rito, hindi, kahit nakikita ko doon sa, na nagde-depict doon sa picture, sa cellphone at saka doon sa printed, photographs, hindi nangangahulugan na conclusive yun, na dangerous drugs. Kaya nga mayroong authority to operate, meron siyang pre-ops para makapag-conduct kami sana ng casing and surveillance. To confirm. To verify the veracity ng report. Diba? So, yun yung purpose doon. Ngayon, kasama doon sa pagkukumpirma ng address na sinasabi ng confidential informant. Pangalawa is yung makukuha sana na sample ng white powdery substance para isasubmit ko para doon sa qualitative and quantitative, diba, na examination. Ang kailangan ko kasi is makukuha ko ng proof na itong sinasabi ng white powdery substance is na dangerous drugs. Kasi baka mamaya sabon lang to. Johnson's baby powder lang pala, di ba? Kaya nga, dun sa bilang ahente ng PIDEA, nakita ko dun sa litrato na sumisinghot, hindi naman po pwedeng detergent powder yung sinisinghot na yun. Hindi naman po pwede na gaw-gaw o arena lang din yun. Hindi rin po pwedeng dinurog na tawas lang din yun. Di ba? Kung bang ito, politiko itong tao na ito Ito artista ito. Ito asawa ng beauty queen tong lipstick na ito Pero, mga prominenteng tao ito hindi naman siguro sisinghot ng kumbaga sa di ba? Hindi sila magkakaroon ng ganong erratic. Sino namang taong matinong isip na sisinghot ng pulbos, di ba, ng tawas or ng liquid or ng gatas. Kaya sa akin, yun yung purpose ng mga PIDEA documents na nung 2012 na yun. Kaya lang, yung sa kasamaang palad, hindi natuloy. Kaya nga nung hearing talaga, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na i-rebut yung mga sagot doon sa tanong ni ni Senator Bato de la Rosa doon sa mga inimbitahan. Kasi talagang nakatingin ako hindi siya tumitingin sa kanan nakatingin lang kay Senator Bato at saka doon sa kaliwa niya. Tinitingin ko na tumingin sa akin wala, hindi sabi ko wala, ganun talaga, hindi kumbaga sana yung treatment iba. Sir, malamang. Meron mo follow-up question? Hindi, malamang itong si JR, hindi niya nasubaybayan yung hearing sa Senado. Pinatawag si Sir JM doon para verifikahin yung authenticity ng mga dokumento. Ngayon, ang inaatake nitong si JR, mahirap daw paniwalaan, which is itong si Sir Jonathan, ang tanong lang naman sa kanya doon sa Senado, kung totoo o hindi totoo yung mga dokumentong ipresenta nitong si Binibining Maharlika.
Yun lang naman nasa kanya doon. Ngayon, kung ang banat nitong si ano pangalan nun? Itong si JR mahirap paniwalaan yung mga testimonya nitong si Sir Jonathan Morales. Tingnan na lang natin yung consistency ng mga testimony niya. Since 2011, 2014 hanggang ngayon 2024, yung krusada nitong tao na to, itong si Kuyang Jojo, very consistent. Pero yung sinasabi nitong PIDEA doon sa mismong hearing, hindi nila inaatake yung isyong i-release doon sa pagdinig ni Senator Bato de la Rosa. Ang inaatake nila doon, yung karakter, yung credibility, yung integrity nitong si Sir Jonathan Morales. Hindi nila ina-address yung question ng authenticity noong mga dokumentong ilinabas si Binibining Maharlika. Siguro hindi lang napanood ni JR yung mga pagdinig, kaya medyo nalilito siya. At actually, PH update, kaya siya nahihirapang paniwalaan kasi hindi siya makasabay sa usapan. Yun. Di ba JR vlog? Kaya hindi mo mapaniwalaan kasi hindi ka makasabay sa usapan. Dapat alam mo muna kung ano yung napapag-usapan para alam mo kung ano yung paniniwalaan, kung ano yung mas maganda, mag-backtrack ka muna, kilalanin mo muna itong taong nagsasalita, itong si Kuyang Jojo. Tignan mo muna yung track record niya. Kasi mula noong tumayo siya sa PIDEA, kasi tinignan ko talaga, mahirap na, baka masunog tayo Tinignan ko muna yung mga previous interview niya kina Joel Reyes-Ubel, kay Susan Enriquez. Pinanood ko yung mga video nitong si Kuyang Jojo. Talagang yung mga sinasabi niya ngayon. Actually. He was saying the same thing. 12 years ago. Iba pa presidente. Iba pa presidente noon. Nakadalawang presidente na tayo. Iba pa presidente. At si Kuyang Jojo, hindi naman niya binoto si Duterte, hindi naman DDS si Kuyang Jojo. Hindi ko alam kung naman siya DDS. I mean, sa totoo lang, hindi namin kapatid sa pananampalataya si Kuyang Jojo sa politika. Diba? Hindi malupit doon. Hindi malupit doon. Ito, yung sinasabi ni Sir Jojo noong 2012 about doon sa mga kabulukan dyan sa PIDEA. Yung mga dapat na operation nila na pinigilan dahil merong pinoprotektahan ng pamunuan ng PIDEA noong mga panahon na yun. Siguro hindi napanood ni JR, hindi niya na backtrack, hindi niya kinilala itong taong nagsasalita na to, kaya ganun siguro siya magsalita, Sir Jonathan. Ako chinek ko muna bago ko ano yung issue na to kasi mahirap. Baka mayari tayo. Siguro sorry. Sige, tapusin mo. Okay lang, sige ma'am. Go ahead, ma'am. Siguro PH update. I think a lot of people fail to understand that when there is a Senate inquiry, especially yung mga nung lumabas nung nakakaapat na hearing na tayo nitong PIDEA leaks na nandun si Kuyang Jojo, PIDEA at ilang personalidad sa pangunguna ni Senator Bato. At nakita natin, napatunayan natin na itong issue na to ay napaka-importante sa normal na Pilipino. Okay? Because at the end of the day, it really points to whether or not Adictus Benedictus ang presidente o hindi. And that is ganito na lang sorry. Ngayon, I think dapat kasi, pag nanonood tayo ng Senate inquiry ng kagaya ng mga ganitong bagay, dalawa ang lente na gamit natin. That this is a political exercise. And then the second is the truth. Yung nangyari bang hearing, gaano kalakas yung political side niya at gaano kalakas yung paglinang ng katotohanan. Hindi naman completely useless yung mga hearing na nangyari. Kasi narinig natin doon si Kuyang Jojo kung ano nangyari doon sa paano niya ginawa ang report at yung mga importanteng detalye at ibang mga personalidad na nagsipaglabasan tungkol dito. Napakinggan natin yung pinaninindigan ng PIDEA, 'di ba? Napakinggan natin at nakita natin yung behavior ng mga taong sangkot dito, kagaya ni Maricel Soriano, ni James Kumar, ano pa ba? Nakita natin yung kahinaan ng recruitment ng PIDEA. Di ba? Which I find it really, really ridiculous that you're not paying attention to this. Come on. Jonathan Morales should have not been hired as a PIDEA agent and he was hired and he served for a few years. My God, something is wrong with PIDEA. I-dismantle nyo na yan. Di ba? Saka yung tao na hindi dapat makapagtrabaho sa PIDEA ay nakapagtrabaho sa PIDEA, i-dissolve nyo na po ang PIDEA, walang kwenta. Ganyan na. Diba? Saka ipagpalagay na natin na hindi nalalabas yung mga dokumento. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking mga viewer kasi tinatanong nila nasaan na yung ganito, lalabas pa yan. Hindi naman natin pwedeng pag-usapan kung wala naman na lalabas na mga deposition o larawan, di ba? Kaya sinasabi ko na lang, dito sa issue na to, mahagip lang ito ng ordinaryong Pilipino at magtanong sila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at merong ganitong klaseng investigasyon kaugnay doon sa di umanong paggamit nitong si Marcos Jr. ng ipinagbabawal na pulburo noong 2012. Ito maging
eye-opener na lang sa karamihan sa ating mga tagapanood o kung sino man makapanood sa atin. Magtanong na lang, magkaagam-agam na lang kung tama pa bang ginagawa ng presidente natin? Ha?